Dumulog sa Korte Suprema ang Duterte Youth Party List upang humiling ng temporary restraining order laban sa suspensyon ng Commission on Elections sa kanilang proklamasyon bilang nanalong grupo sa 2025 Party List elections. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Margot, magandang gabi. Kyle, magandang gabi sa iyo dyan. Tama ka, nagpasaklolo na nga sa kataas-taasang hukuman o sa Korte Suprema ang Duterte Youth Party List matapos kang harangin ng COMELEC ang kanilang proklamasyon kahapon. Si Ronald Cardema, chairperson ng Duterte Youth Party List, ang mismong nag-file ng petisyon, Kyle, upang questionin ang desisyon ng COMELEC na suspendihin ang kanilang pagkilala bilang isa sa mga nanalong party list groups kahapon araw ng Lunes. Nakapagtala ang Duterte Youth ng pangalawang pinakamataas na boto sa 2025 party list elections na may 3 upuan sa Kongreso matapos makakuha ng mahigit 2 milyong boto. Sa kanilang petition for certiorari sa ESC, iginit ng grupo na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng COMELEC sa pag-suspend ng kanilang proklamasyon. Kalakip din sa petisyon nila ang panawagan sa kataas-asang hukuman na maglabas agad ito ng temporary restraining order laban sa suspensyon. Ayon kay Cardema, ilang oras lamang bago ang proklamasyon kahapon nang saka ipinaalam sa kanila ng komisyon na hindi sila kabilang sa listahan ng mga ipuproklamang partido. Dagdag pa ni Cardema, kung napaghandaan lamang ng maaga, maaring naayos pa ang sitwasyon at agad nila itong napigilan. Binanggit din sa petisyon ang matagal ng kasong inuugnay sa kanila mula pa noong 2019 at kinwestiyon nila kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nare-resolba, lalo na kung seryoso ang mga aligasyon laban sa kanilang grupo gaya ng issue sa kanilang accreditation at sa issue ng vote buying. Matatandaan ang dahilan daw ng poll body kung bakit sila nagpalabas ng suspensyon para sa kanilang proclamation ay dahil daw sa seryosong aligasyon laban sa Duterte Youth. Bakit sa tingin namin merong grave abuse of discretion? Kasi discretion na lang pala ng COMELEC ngayon kung kailan sila magpoproklama ng duly elected winners sa eleksyon. Alam nyo, sa ating bansa, ang katunayan na nga lang na merong demokrasya dito sa bansang ito, tuwing 3 taon nagpupunta tayo sa halalan, bumoboto tayo. Ang Duterte Youth Party List po ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Pag pumunta kayo sa resulta ng COMELEC, pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 na binoto ng ating mga pulis at sundalo, Duterte Youth Party List. Pag pinuntahan nyo yung mga overseas voting precincts, pumunta kayo, tingnan nyo sa Amerika, sa Hong Kong, sa Middle East, sa Japan, karamihan, Duterte Youth Party List ang number 1 na ibinoto. At maliban doon, lampas 2 milyong Pilipino na nandito sa bansa, tayo ang binoto para kahapon makita nila ang kanilang kinatawan na maproklama. Bakit sasabihin bigla ng COMELEC na dahil sa isang 2019 na kaso, very serious daw yon, very grave, i-hold muna yung proclamation? Una, masabi ko sa inyo, existing na yung house show na kaso na yon noong 2019 pa. Pero binigyan tayo ng proclamation for the 2019 elections. Noong 2022, existing pa rin yung 2019 na kaso na yon, pero pinasali tayo at binigyan tayo ng proclamation. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Very serious pala yung kaso na yun eh. Ayon sa Korte Suprema, Kyle, dito naman sa bahagi ng kataas-asang hukuman, agad na ipaparaffle ang petisyon sa mga maestrado dahil itinuturing itong urgent, lalo na para sa panawagan sa TRO. If your petition includes a prayer for TRO, that's considered urgent. So that's immediately raffled, and it will be up to the member in charge to recommend if they will grant or not grant the TRO. COMELEC.
Samantala, Kyle, dito naman sa bahagi ng COMELEC, sinabi ni COMELEC Chairman na George Garcia na expected na nila itong paghahain ng petisyon ng Duterte Youth Party List. Una na rin sinabi ni Garcia na bago daw magkaroon ng bago ang assumption ng office sa June 30 ay makakapagpalabas na sila ng resolusyon dito sa kaso ng Duterte Youth Party List. At sabi rin ni Garcia, handa daw nilang sagutin ang petisyon laban sa kanila. Kyle. Right, maraming salamat, Margaret Gonzalez, sa impormasyong iyong nahihatid live.